mag-check na rin muna tayo dito sa ating mga takunan dwarf kung may nga disgrasya ba o wala, may nahulog bang mga bunga o wala, parang okay lang. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Parang hindi nila alintana yung tama ng bagyo. Pero sandali. Nako, nasira yung isang mini goat house natin dito na maliit. Sira po. Nakuha ng bubong ng one side. Itong luma natin dati ditong goat area. Kasi nga dati ano pa yan dito, grazing. Kaso ito, tinanong natin ng lakatan. Pero lakatan natin ayaw lumaki. Kasi araw-araw ulan. So yung ating mga nyog, parang okay naman. Yung ibang mga sanga lang na wasiwas ng hangin. Pero so far po okay naman. Ito po ang mga sanga niya. Matitibay pa sana itong mga sanga. Kaso nasiwas na talaga ng hangin. Yan po, may mga bunga na tayong pwedeng ma-harvest para patubuin, para gawing na naman, seedlings na naman. Maybe later na mga kagri. Dito okay na rin. Okay, wala na disgrasya sa nyog. Nahulog ng mga bunga. Doon sa ilalim kanina sa kabila, doon may mga nahulog na bunga. Sayang nga lang. Tingnan natin dito. So far po, mula po dito sa ating area, makikita po natin okay naman yung ng mga nyog. May nabali lang na sanga ng kawayan doon. Doon na napunta sa malapit sa puno. Lapitan natin kung paano yan. Nabali po talaga siya. Wala din. Si Sir Agri dun sa taas, puspusa na rin sa pag-dismantle ng kanyang kamalig na natumba, kamalig ng manok. Ay talagang hindi tayo nakadala ng pang dyan wala tayong dalang itak. Okay, kulit naman yung natin mga kaagri. So yun, okay po. After checking this area ng ating mga takunan dwarf dito, ay wala namang pinsala sa mga bunga. Pero yung mga saging na natin, grabe yung pinsala sa saging. So pagkatapos po nito, talagang didiretso tayo sa pagkumpay ng dahon ng ating masaging. Kasi wala sayang na rin pag hindi na ikumpay sa ating mga kambing. Nandiyan na yung ibang mga kambing natin sa taas banda. Hindi sila basta-basta makakapasok dito, maliban na lang sa isa na nagpa-flying trapeze papasok dito. Talagang hina-high jump na yung bakod, wala sa kanya yung bakod. Okay, so far okay yung sa nyog. Nag-check tayo sa nyog, nag-check tayo sa ibang mga commodities natin dito. Doon sa kabila lang kanina hindi na natin na video, may nahulog, isang buwig ng nyog nahulog. Malamang sa sobrang wasiwas ng hangin. Dito na yung ibang mga kambing natin. Gusto nang umuwi. Magkukumpay pa ako ng daon ng saging. Magkukumpay tayo nitong mga dahon ng saging natin na talagang binasak, binasiwas, sinira na ni Bagyong Tino. Pero before pa tayo kukumpay dyan, check ko lang dito sa area ng tatay, sa kanyang mga saging saba dito, kung ano ba talaga pinsala dito. Nako, talaga grabe dami ring pinsala. Yung saging niyang pwede na sana matiba yan nagkakahinog na, itutumba tutumba na rin. Yung kanyang latundan, pwede na sana ito, may kinain na nga ng mga hayop sa taas. Pahit itong bunga na una, pwede na yan ma-harvest kasi nga wala nang magawa. Talagang grabe yung tama. Buti na lang yan dito,
Dito po ay nakalibutan ng mga bundok-bundok sa paligid, hindi masyado. Itong pinakamalaki niyang bunga ng saba, abutin siguro 50 kilos yan pag talagang gumanda yung pinakamalaki. Kaya natin check dito yung mga latunda niyang iba. Nagbubunga na naman ulit yung isa. Ay, natumba rin dito. Natumba rin. Grabe. Yung mga latunda niya, pili na sana mga harvest yan kaso yun lang, hindi pa natin alam. Ito tumba, laking puno nito nabuwal talaga. Siguro may bunga na rin ito, kaya palabas na puso palabas na po yung puso. Ito tumba rin talaga. Yan po, hindi masyadong maano kasi bundok din sa taas. May mga kawayan hindi sa kilid na kabila na bundok-bundok din, kaya halos overhead yung tama ng hangin, so hindi masyado. Pero pag bumalik may hipo-hipo yan po, gaya po nyan tama po na yan ng hipo-hipo, mga maliliit na hipo-hipo. Pag bumalik kahit na pinalibutan ka na ng bundok, yan po tumba parang hindi mantindihan sa grabe ng tama ng bagyong Tino dito. Yan tinamaan ng hipo-hipo yan dito. Pag ganito nahihinog lang yung bunga, kung hindi na hindi na harvest, hindi na kayanan ng powers. So yun mga ka-agri, ito yung sitwasyon ng kanyang sagingan dito. Sari-sari yan dito, may latundan, may saba, may mundong saging, may ilang puno ng lakatan itong area na ito. Pero mostly po dito saba po. May malalaking bunga pa. Grabe, hindi na talaga may linis-linis dahil sa umabot na po tayo ng halos 2 buwan walang tigil yung ulan. Matigil naman ng 1 araw, 2 araw, mahaba na yun. Uulan at uulan po talaga. Mahaba na yung 2 araw na hindi uulan, basa pa yung lupa. Uulanin at uulanin na naman talaga mga ka-agri. So yun po, magkukumpay po tayo dito sa ilalim itong mga dahon ng ating lakatan. Hindi natin yan na video kasi nga po iniwan na natin ulit yung ating tripod dun sa kubo. So papakita lang natin sa inyo mamaya kasi ito tatadta rin tatadta rin po ito pasok sa sako. Hindi po siya buo na leaves ng saging, tatadta rin po yan at ipapasok po yan dito sa sako. Ipakita natin sa inyo mamaya mga ka-agri. Sige po. So yun mga ka-agri, pag hindi pa na-clearing ganyan pero pag na-clearing na ganito dahil nga kinumpay na natin yung mga dahon niya, yung ibang magulang at saka marumi sa lupa na lang. Ito na po, overflowing na po ang ating kumpay para sa kambing. Kahit nabusog na sila mamaya magkukumpay pa rin tayo. So araw-arawin natin ganito hanggang maubos po itong mga dahon dyan na pwedeng makumpay. Siguro ang dyan sa ilalim sa mga old area natin kukunin na lang talaga yan. At tingnan natin kung ano pang magagawa dyan para guminhawa yung kanilang itsura, para hindi makikita talagang lugmok na lugmok, para po mabilis na rin makakabawi. Kasi pag na-clearing na ng ganito, mabilis na rin ito makakabawi kung hindi tayo dadaanan ulit ng panibagong bagyo. So yun, enough na itong ating kumpay. We have nothing to do but dadali na ito paakyat at i-prepare na lang ang ating mga kambing mamaya bago ito may ibigay mga ka-agri. So yun, nagkumpay tayo ng dahon ng lakatan na sinira ni bagyong Tino. Hanggang sa muli! Don't give up, never stop.